Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, meron pong bagong lumabas na survey. Survey po ng Social Weather Station o SWS. At ayon po sa resulta, mga kababayan, ay bumaba po. O hindi na, wag na natin sabihin bumaba. Sabihin na lang natin na negative 3% ang net trust rating si Pangulong Bongbong Marcos. Habang si Sara Duterte naman, ang kanyang net trust ratings ay 31%. Grabe, no? Sara Duterte, net trust ratings 31%. President Bongbong Marcos, negative 3%. Ibang klase. Bumaligtad na ba ang mundo, mga kababayan? O tanga lang yung mga natanong? Baka mga tanga lang yung natanong o kaya naman, mga didilis lang yung natanong. Kasi grabe negative 3. Ibig sabihin nun, mas mataas yung hindi nagtitiwala kaysa nagtitiwala. Kay Sara Duterte naman, mas marami ang nagtitiwala kaysa sa mga hindi nagtitiwala. So lumalabas, mas marami nagtitiwala kay Sara Duterte kaysa kay Presidente Bongbong Marcos. Ang tatangan nyo naman. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ibig sabihin para sa inyo, mas magtitiwala kayo dito sa Vice Presidente na wala namang ginagawa. Mas magtitiwala kayo dito sa Vice Presidente na kabi-kabila ang kinasasangkutang anumalya. Yun lang sa confidential funds, hindi niya maipaliwanag hanggang ngayon. Sino si Mary Grace Piatos? Sino-sino pa yung mga pangalang inimbento na tumanggap di umano ng confidential funds? Doon kayo nagtitiwala? Anak ng teteng yan. Ano na nangyari sa mundo? Yung ba pinagkakatiwalaan ninyo? Yung nagbabanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng Speaker of the House, yung palamura. Yung pa yung pinagkakatiwalaan ninyo? Ay, ang bobobo naman ng mga natanong itong SWS na ito. Baka naman panay didili sa mga natanong na ito. Mga kababayan. Yung pang presidente na ang daming ginagawa. Yung pa talaga, hindi nyo pinagkatiwalaan? Tiwala kay PBBM, bumaba, BP Sara, tumaas ayon sa survey. Naniniwala ba kayo dito sa survey na ito? Ito yung detalye. Para alam natin kung saan ba kinuha ng SWS itong kanilang survey. Okay. So ito. Dito na tayo, diretso na tayo dito. Base sa survey na ginawa noong Nobyembre 24 hanggang 30. Pero ngayon lang inilabas. Nakakuha si Marcos ng 38% na match trust. Sabihin na natin na positive trust, match trust. Ngunit mas marami ang may little trust sa kanya na 41%. So meron silang dalawang pagpipilian, mga kababayan. Dito sa kabila, yung match trust, at dito sa kabila naman, little trust. So nagtanong sila sa 1,200, ito mga kababayan, ito. Nagtanong sila sa 1,200 adults sa pamamagitan ng face-to-face interview. At tumabas nga sa resulta kay PBBM. Asa na yan? Ito. 38% yung nandun sa Wakali, yung match trust kay PBBM, at doon sa little trust, 41%. So kapag binawas mo yung 41 minus 38, kaya lumabas, negative 3%. Ibig sabihin, doon sa nilang survey, mas marami ang hindi nagtitiwala kay Presidente kaysa sa nagtitiwala. Doon sa 1,200 na in-interview sa Davao. Hindi naman sinabi rito kung saan in-interview At kung sino-sino yung mga in-interview Wala nakasulat So, si Sara Duterte naman,
Ito, samantala, si Sara Duterte ay nakakuha ng 56% much trust sa Wakali at sa kabila naman yung little trust, 26%. So, kung ibabawas mo yung 56% less 26%, magiging 30% ang kanyang net trust ratings. Mali pa yung sinasabi na itong SWS na 31 daw. Hindi 31. Paano naging 31 yung yung 56 minus 26? Bopol sa man. Mag-iimbento lang kayo, hindi nyo pa inayos. 56 minus 26, 30. Bakit na 31? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa yung kalokohan ninyo. Ha? Oh. Kay Presidente Bongbong Marcos, negative 3%. Kay Sara Duterte, positive 30%. Naniniwala ba kayo mga kababayan dito sa survey ng SWS? Kung ganun din pala, mga kababayan, na mas naniniwala kayo doon sa tamad, doon sa walang ginagawa, sana si Presidente Marcos wala na rin gawin para tumaas yung survey. Di ba? Yung presidente nagtatrabaho eh. Yung vice-presidente wala namang ginagawa eh. Tapos yung ba pinagkakatiwalaan ng tao? Malamang DDS lahat ang natanong dito. Malamang mga DDS, mga Duterte supporter ang natanong yung 1,200 na yun. Merong ilang percent din na hindi nagtiwala kay Sara. Iba rin siguro dun, walang tiwala kay presidente. So, ayan mga kababayan, yung resulta ng ng survey ng SWS. Ibang klase, no? Hindi magpakatamad na lang. Mamasyal-masyal na lang, manood na lang ng concert o kaya mag-swimming-swimming na lang sa resort para tumaas ang ratings. Ibang klase rin talaga. Ibang klase rin itong mga natanong o kaya naman itong survey talaga mismo ng SWS. Sino ba nagutos sa inyo mag-survey? Sino nag-commission sa inyo na mag-survey? Baka ito ay commission survey. Ibig sabihin, may nagpa-survey. At pag nagpa-survey, mare mo merong inabot to. Mayroong inabot to sa ilalim. Palabasin mo Palabasin mo. Dapat mas mataas ako Dapat mataas ang aking resulta ng survey ko kumpara doon sa kalaban ko matindi nga negative 3. Ba't hindi nyo pa ginawang negative 100? Ba't hindi nyo pa ginawang negative 100? Gagawa rin pala kayo ng mga survey, ng mga ganyang klase. Ba't hindi nyo pa ginawang negative 100? Grabe kayo. Kaya hindi nakakapanipaniwala itong mga survey ngayon. Kahit noon pa pansinin ninyo yung mga surveys, mga kababayan. Nung presidential election survey, diba, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, hindi nyo makikita yan sa survey, lagi nasa ilalim. Ang mga nangunguna nun, sina Tulfo, si Ben Tulfo pa nga, pasok top 3, diba? Tapos sino-sino pa ba yung mga laging nasa top 12? Tapos yung mga wala sa top 12, si Marcoleta, di ba? Lagi number 27 si Marcoleta sa survey. Galit na galit si Marcoleta dito sa SWS Pero mo, nagpa-survey ang SWS, hindi kasama sa list ng pagpipilian si Marcoleta, pero nung lumabas ang resulta, kasama si Marcoleta. So galit na galit. Walang hiya kayo SWS. Siyempre mababa. Paano ako nasama sa survey? Hindi nga ako kasama doon sa listahan. Pero sa resulta kasama ako. Pan 27 o pan 30. Niloloko niyo ba ako SWS? Kaya galit na galit si Marcoleta dyan Gustong manabunot ni Marcoleta dyan sa SWS Sino ba naman kasi hindi magagalit? Wala ka sa pagpipilian. Pagdating sa resulta, nandun ka, kulelat ka. Yan po yung survey na SWS. At yung iba mga surveys, mga kababayan, mali po Kasi nung natapos po yung eleksyon, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, nandun po sa top 5. Hindi nga sila pumapasok sa top 12. Kahit si Marcoleta, pumasok din sa top 12.
Yung mga malalakas dati, si Ben Tulfo, sino-sino pa ba yung mga pasok doon? Tanggal. Bong Revilla, tanggal. So, huwag kayo maniniwala sa survey, mga kababayan. Ano to, mind conditioning ito. Pero matagal niya na palang survey ito, ngayon nyo lang nilabas. Ba't ngayon nyo lang nilabas yan? Dahil sobra ng baba ng tiwala talaga ng tao kay Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, palalabasin nyo, babalik na rin ninyo, ima-mind condition ninyo, mga tao na marami pa rin nagtitiwala dito sa ating Vice Presidente. Ayos nitong SWS ah. Basahin nga natin itong komento. Mind conditioning. Ayun mind conditioning lang yan. Eto natatawa na lang yan. Ganun ba? How come na tumaas ang rating ni VP hindi nga niya ginagampatan ang kanyang trabaho bilang VP? At puro pa siya lang inaatupag sa iba't ibang bansa. While the PBBM ay puro trabaho ang inaatupag, kumbaga the hardworking president. Paano nga nangyari yun, no? Yung tamad pa ang mataas yung pagtitiwala. Kaya sabi ko, magtamad-tamaran ka na, president. Total, ganun din eh. Yung survey nila, mas may tiwala pa doon sa mga tamad, doon sa walang ginagawa. Surveys are not always correct. Look at the latest national election survey versus national election results versus survey. Yung nga yung sinabi ko. Diba? Ang laki po ng error nung nangyaring survey nung presidential elections, ng senatorial elections ng 2025. Ang laki po ng error. Okay lang sana kung konting-konting error pero ang layo po na resulta eh. Ang layo, mga kababayan. So, simula nung nangyari yun, yung senatorial elections, wala na akong tiwala sa mga survey eh. Hindi na ako naniniwala eh. Kasi ang layo po ng resulta. Yung nga in example ko, di ba? Marcoleta, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, wala lagi yan sa top 12. Nandun sila sa dulo. Pero after ng elections, yung resulta, pasok po sila sa top 5. O di ba, ang layo ng resulta ng survey. So kalakuhan yan. Wag po kayo maniniwala dito sa SWS nito. Sino maniniwala dito? Yung tamad pa ang pinagkakatiwalaan ng mga bugok ng mga namili dyan. At ito ba pinagkakatiwalaan ninyo? Lumabas po sa DPWH leaks na etong mga ito, si Harry Roque, Sara Duterte, at itong si Pulong Duterte, meron din palang insertions ng 2020. Sangkot rin naman pala. So mga kababayan, yan ba yung mga pagkakatiwalaan ninyo? Ibang klase kayo kapag ganyan ang pinagkakatiwalaan ninyo. Tapos gusto nyo gawing presidente, hindi marunong mag-English. Marunong mag-English pero itok-itok. Hindi katulad nung talagang magaling po. Fluent at talagang na-express niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasalita ng English at talaga ng mga may sense. Hindi yung pandesal lang eh. Pandesal, ginawang palaman eh. Halatang hindi kumakain ng pandesal, mga kababayan eh. Yung pandesal daw yun ang pinakamasarap na palaman. Pero inyo yan. Paano mo pagmamalaki ating bansa, yung pandesal nga, hindi mo alam. Bungol si din eh. So yan mga kababayan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ninyo itong survey na to, pero ako po hindi ako naniniwala sa resultang ito. Kalokohan po ito. At kung totoo man talaga na ito ang lumabas sa survey nila, Bopulse lang yung namili. Yung dun sa majority na 1,200 na nagtiwala kay Sara Duterte more than the President Ferdinand Marcos Jr., mga panatiko ng mga Duterte. Kasi kahit sino mga kababayan, tanongin mo eh. Itiwala pa ba rito kay Sara Duterte? Unang-una, hindi mapaliwanag yung mga kinasasangkutang anomalya. Tamad, kung saan nagpupunta, hindi nagtatrabaho. Yung pa ang pagkakatiwalaan mo kaysa kay Presidente Bongbong Marcos na nagtatrabaho at ito inilabas yung anomalya niya sa DPWH at pinipilit na kahit paunti-unti ay sirain itong o alisin. Kung di man maalis ay mabawasan ang korupsyon dito sa ating gobyerno.
Pagkakatiwalaan nyo pa yung corrupt. Anak ng teteng niya. Bahala na kayo sa buhay nyo kapag ganyan. Pag-isip-isip naman kayo. Kung sino man kayo na kung talagang lihitimo yung survey na yan. Kung sino man sa inyo bumoto, mag-isip-isip kayo. Bubupors ninyo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Para sa akin, hindi naman kapanipaniwala itong survey na to. Kaya wag po kayong basta-basta magpapabudol sa ganitong klase mga survey. Ito lang po ay mind conditioning. Kasi nga po, nawawala na po ang tiwala ng taong bayan sa mga magdanakaw. Kaya po, ito, kung ano-ano mga commission survey ay nilalabas sila. Para syempre, lituhin ng tao, pakita sa tao na teka, o si Sara Duterte, mas marami pang nagtitiwala kaysa kay PBBM. Tapos yung mga tanga-tanga naman dyan, maniniwala. Ay, ganun ba talaga? Ang galing naman. Kay BP Sara na ako, pag ganyan. Mga tanga, pag gano'n. O kayo basta maniniwala sa survey, mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Mag-ano kayo, mag-saliksi kayo. Timbangin nyo maigi. Hindi yung may lumabas lang na survey, maniniwala na kayo. Magpapabudol na kayo. Naku. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.